أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ang tafsir ng Quran, pagpapaliwanag ng Quran, Surah Al-Baqarah, na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. So ang mga aya na ito ay patuloy pa rin sa pagpapaliwanag na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa katayuan ng mga Yahud sa Madina. Nang dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay dumating o mag-claim ng nubuwa, na ang mga Yahud ay patuloy sa kanilang pagdinay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pinabababa ang mga aya upang ipaalam sa kanila ang kanilang mga maling ginagawa. So sabi rito na Allah Subhanahu wa Ta'ala, walamma ja'ahum kitabun min indillah. So, at nang dumating nang dumating sa kanila ang kitab. Ang tinutukoy ditong kitab ay ang kitab na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Quran. Dito sa na ito, sa siyak na ito, ang tinutukoy dito ay Quran. Ja'ahum, nang dumating sa kanila, ang mga Yahud talagang patuloy sila sa hindi pagtanggap sa ibang aklat o sa ibang lahi o sa ibang propeta maliban lamang kung sino ang kanilang kalahi o ang kanilang pinaniniwalaan na aklat. Kaya sabi rito na Allah Subhanahu wa Ta'ala, min indillah, na aklat na dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito kagagawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi ito para address lamang sa sino mang uri ng tao. Ito ay address sa lahat ng uri ng tao. Ikaw man ay Yahud, ikaw man ay Arab, ikaw may ano man ang iyong lahi. Dahil ang aklat na dumating, ang kitab na dumating, min indillah, ito ay magmula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ito nagmula kanino man. Kaya sino man ang hindi tumanggap ng pagdating ng Quran, pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tinanggap niya ang Quran, sino man sa mga tao ang hindi tumanggap ng Quran, ito man ay Yahud, ito man ay Nasara, ito man ay Muslim, ito man ay Arab, ito hindi man Arab, kapag hindi nila tinanggap ang Quran, talagang yan ay katotohanan na sila ay isang kafir. Kaya ang Muslim, ang katayuan ay isang Muslim, wala tayong dinidinay na aklat kung ano ang mga nabanggit na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Kaya kapag ang isang tao, isang Muslim, dininay niya ang Injil o isa man sa mga aklat na nabanggit sa Quran, ang tao na yan ay kafir. Kaya ang Yahud, sila ay consider na kafir at saka Nasara dahil dininay nila ang Quran. Hindi nila tinanggap ang Quran. Ang tunay na believer, wala siyang itinatangi kahit ano aklat. Kaya sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, amana ar-rasulu bima unsila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa kutubi. Nabanggit ito, kutub. Lahat pinaniniwalaan nila. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. So pagkatapos sabi rito na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang aklat na dumating sa inyo, hindi galing kung saan, hindi yan gawa ng tao, hindi yan kagagawa ng mga Arab, hindi yan kagagawa ng Propeta Muhammad, min indillah. Ito talaga ay magmula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang mga salita sa Quran, magang isang Muslim, kapag may nabanggit na aya sa Quran na dumating sa atin, na ito ang batas sa ganitong uri ng mas'ala. Halimbawa, dumating ang aya na may nagbigay sa atin ang aya, na ito ang batas sa issue na yan, dapat wag natin itong i-deny. Kapag ito ay ating tinanggihan o dininay, tayo ay maghahalin tulad o gagayahin natin ang mga pamaraan ng mga Yahud na dinidinay natin ang aklat. Ito ay binibigay sa atin ang aral ng mga Yahud. Dito, napakahabang aral. Pero ito ay lesson sa ating mga Muslim, o babala sa atin na ang Quran
Wag tayong gagaya sa pamamaraan o sa pamamaraan ng mga Yahud. Pagkatapos sabi rito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakit hindi dapat i-deny ang Quran? Musaddiqan lima ma'ahum. Dahil ang Quran na yan, halimbawa sabi natin, ang Quran na dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang aklat na hindi dapat talaga i-deny, hindi dapat tanggihan, hindi dapat i-reject. Bakit? Musaddiq. Ito ay muwafaka. Ito ay sinasang-ayunan niya ang mga naunang aklat. Ang Taura, ang Injil, ang Sabur. Wala siyang dinidinay doon sa mga aklat na nauna. Yung mga tunay na aklat at tinutukoy natin dito, yung mga hindi binago. Dahil ang unang, ang lahat ng katuruan ng mga propeta tungkol sa paniniwala sa Allah sa tauhid, nabanggit sa Quran, nabanggit sa mga Bani Israel, nabanggit sa Quran tungkol sa, nabanggit ni Prophet Isa ibn Maryam tungkol sa mga Bani Israel na ipadala ang Injil, nabanggit doon. Ang mitak sa kanila, an ta'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Nasambahin lamang Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag kayo magbibigay ng katambal. Yan ang unang-unang mitak sa kanila sa mga Bani Israel. Ganon din sa mga Muslim, yun din ang turo ng lahat ng mga propeta, magmula kay Propeta Adam a.s. at iba pang mga major, halimbawa paniniwala sa anghel, sa aklat, sa Yawm al-Qiyamah. Walang pagkakaiba ang lahat ng mga propeta sa 6 na arkan. Walang pagkakaiba ang mga propeta sa 5 arkan. Pamaraan lang pagkakaiba. Pero yung sinasabi natin, nandyan lahat ang sala, nandyan ang saka, nabanggit kay Prophet Isa, ang sala, ang saka. Lahat. So kaya ito ay ibig sabihin, ang Quran na dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay dumating sa Madina, sa mga musrikin sa Madina at saka sa mga Yahud sa Madina, musaddiq, ibig sabihin pinatutuhanan niya, ino-confirm niya na ang inyong aklat, ganun din ang aking aklat. Wala akong binagong katuruan. Nasambahin lamang ang Allah, huwag kayong magbigay ng katambal. Maniwala kayo sa kabilang buhay. Paniwalaan niyo ang lahat ng mga propeta. Paniwalaan niyo ang mga anghel. Paniwalaan niyo ang mga aklat. Walang pagbabago ang Quran na ibig sabihin kino-confirm, tinatanggap niya ang mga naunang aklat. 5 ma'ahum. Sabi nga dito, pinatutuhanan, kino-confirm, sinasang-ayunan ang aklat na nasa inyo. Kung yan ang tinutukoy niya ay Taura, ang Taura ay sinasang-ayunan ng Quran. Walang dinidinay ang Quran sa Taura. Yung tunay na Taura. Yung tunay na Taura. Kaya pag nagbabasa ang mga Yahud ng mga minsan tinatakpan nila ng daliri na pinapaalis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga, halimbawa kay Abdullah ibn Salam, alisin yung kamay na nakapatong doon sa ayaw nilang basahin. Kasi kung ano na doon sa Taura, yun din ang nasa Quran. Sa Quran. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. So, pagpapatuloy ng aya na 89, sabi dito na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga Yahud sa Madina, wa kanu min qablu, ang mga Yahud sa Madina, bago dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang sila ay laging nakikipagtalo at nakikipaglaban sa mga musyrikin sa Aus at saka Khazraj sa Madina, sinasabi nila na pag dumating ang propeta na sasama kami sa kanya, sasama siya sa amin at kakalabahan namin kayo, kami ay magtatagumpay. So ang ibig sabihin dito ng yastaftihuna ay yata'awaduna. Ibig sabihin na kami ay tutulungan namin siya ang propeta na darating. Ito ay laging kwento ng mga Yahud. Kaya ang mga tao sa Madina, ang mga musrikin sa mga Madina, ang mga Aus at saka Khazraj, alam nila talaga na laging kwento ng mga Yahud kapag dumating ang propeta, lalabanan namin kayo at kayo ay aming matatalo dahil kasama namin ang propeta. Kaya lang sabi, yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Tinutukoy dito ay ang mga musrikin sa Madina, ang Aus at saka Khazraj. Falamma ja'ahum ma'arafu. Subalit nang dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falamma ja'ahum, nang dumating sa kanila, sa mga Yahud sa Madina, ma'arafu. Ibig sabihin, bukod sa nang dumating ang propeta, ma'arafu, talagang ang mga Yahud alam na alam nila na yun ang tinutukoy sa Taura, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nabanggit sa Quran, nabanggit ni Prophet Isa ibn Maryam, nabanggit sa Taurah, na talagang ang propeta na darating, alam na alam nila, kilala. Sabi nga na Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya na, aripunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Kilalang kilala nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katulad ng pagkakakilala sa sarili nilang anak. Kaya na ang nangyari, sabi rito, palamma ja'ahum ma'arafu, kilala nila, alam nila na yan ang propeta talaga, yan ang mga palatandaan, yan ang mga nabanggit sa Taurah, nabanggit sa Injil. Sabi nga rito, kaparu. Hindi lang pinaniwalaan. Kaparu bihi. Hindi lang pinaniwalaan. Samantalang nang dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa baka pa lamang narinig na ng mga tao, narinig na rin nila, nang dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, ang buong karamihan o buo, halos, ang Aus sa Khazraj nag-Muslim. Nag-Muslim sila. Kasi sabi nga ng mga Arab, na mga musyrikin, Aus at Khazraj, sabi nila, ito yung lagi sinikwinikwento sa amin ng mga Yahud. Ng mga Banu Israel. Siya ang dinidescribe sa amin na siya yung propeta na alam nila nakasulat sa Taurah. Kaya ang mga musyrikin, alam nila, dahil nga sa mga Yahud, binigyan sila ng impormasyon, sino ang tumanggap? Ang tumanggap ang mga musyrikin sa Madina, ang Aus at saka Khazraj. Kaya sila ay tinawag, naging sila ay tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala na Ansar. Ang mga Yahud, di sila, iilan lamang ang naniwala sa kanila. Bilang na bilang sa daliri ang mga Yahud na nag-Muslim katulad ni Abdullah bin Salam, katulad na nabanggit natin sa uling aya, wa qalilan minhum yu'minun. Talagang konti lamang sa kanila ang naniwala. Sabi ito, kaparu bihi pala'natullahi alal kafirin. So hindi nila pinaniwalaan na mga Yahud, dininay nila, hindi nila tinanggap ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit alam na alam nila na ang dumating na ay yung iniintay nila na lagi lang binabanggit sa mga taga Madina na mga Ansar. Kaya lang ito hindi na tinanggap. Kaya sabi na pala'natullahi alal kafirin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumpain, ilayo kayo. Kaya ito ay isa sa mga katangian na talagang nangyari sa mga Yahud. Kaya kukunti lamang ang naniwala sa kanila dahil sila ay sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang unang kaparusahan sa kanila na sila ay sinumpa. Halimbawa tayo bilang isang tao. Kapag sinumpa tayo ng ating mga magulang, palalayasin tayo, alisin tayo sa kanilang mercy. So ang mga Yahud, sila ay sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At binanggit pa rito, pala'natullahi alal kafir. Hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pala'natullahi alal Yahud. Dito sa aya na ito, binanggit dito, sabi rito, sumpain ng Allah subhanahu wa ta'ala, o sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kafirin. Anong ibig sabihin dito sa atin? Bilang isang Muslim, kapag may dumating na aya, o sunnah, o teaching na Islam, na talagang may clear na dalil, na ito'y pinagbabawal, na ito'y sinabi ng propeta, na ito'y sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat paniwalaan natin, tanggapin natin. Huwag natin itong i-deny, huwag natin itong i-reject. Huwag nating pipiliin yung ating desire o yung ating tribo, yung ating bayan o bansa o yung ating mga ninuno. Kailangan sabi pala'natullahi alal kafirin, hindi sinabi ditong alal Yahud. Sino man ang mag-deny ng Quran at sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin consider siya na kafir. Kasi ang dalawang yan, ang kutub as-samawiyah at ang rasul, sila ay arkan ng Islam at saka arkan ng iman. O arkan ng iman. Ang rasul, arkan ng Islam. Talagang yan ay fundamentals ng din na kapag yan ang deny natin, talagang wala tayong pag-asang pasok sa Islam. Talagang nawakid ang ating Islam. Lalabas talaga tayo sa Islam. Ay sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, pala'natullahi alal kafirin. Sinama rito na Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat. Sino man ang magdidinay sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magdidinay, anumang aya sa Quran, kahit isang salita lamang sa Quran, i-deny natin, tayo ay kafir. Kafir. Pagkatapos pagpapatuloy sa aya number 90 sabi, Be'sa mastaraw bihi anfusahum. Sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, Be'sama, ang ibig sabihin sa salitang Be'sama, ito ay, translate ng mga translator ay napakasama na ginawa lahat. Actually, ang ibig sabihin ito ay dad and ne'ma.
Sabi ng mga mufassirun o nagtatafsir ng Quran, ang ibig sabihin ng be'sama, kabaliktaran ng ne'ma o favor o blessing o biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo na. Halimbawa, blessing ang pagdating ng Quran. O ne'ma ang pagdating ng Quran. Pinakamalaking ne'ma ang pagdating ng Quran. Pinakamalaking ne'ma ang pagdating ng Rasul, pero hindi nyo tinanggap. So, kabaliktaran ng ne'ma ang tinanggap nyo. Anong ginawa ninyo? Istarabihi ang pusahum ay yakpuru bima ansalallahu bagyan ay yunasilallahu min padli. So, anong ginawa nila? Binenta nila, istaraw, ibig sabihin, bao, pinagbili nila, pinagpalit nila ang Jannah at ang iman. Pinagpalit nila ang iman at ang Jannah, pinagpalit nila sa nar at pinagpalit nila kalang iman sa kupor. Ito ang ibig sabihin, pinagpalit mo, ibinenta mo, alam mo, may bibiling ka, meron ka ibabayad. So, ang pinambayad ng mga Yahud, ipinabayad nila yung kanilang iman para kunin ang kupor at pinagpalit nila ang tinatawag nating paraiso para sila ay mapunta sa impyerno. Ito ang ibig sabihin, istarabihi ang pusahum. Ibig sabihin, pinagpalit nila o binentala. At actually, ibig sabihin ang istaraw, sabi nga ng mga ulama, iktara, talagang pinili nila. Kasi pag may bibiling ka, hindi mo bibili ng isang bagay. Hindi mo bibilin o babayaran isang bagay kapag hindi mo ito nagugusto, hindi mo ito talaga pinili. Istara, ibig sabihin istara, ektara, muktara. Ibig sabihin talagang pinili mo siya, nagustuhan mo siya, tinanggap mo siya. Kaya mo siya pinagpalit o binili, binayaran. So kaya ito ang nakakatakot dito. Minsan sa magitan ng tinatawag nating, anong dahilan ng kalang, sabi dito, bihi ang pusahum ay yakpuru bima ansala. Bakit nila pinagpalit? Dahil unang dahilan, dahil ito ikalang sila ay hindi na pinaniwalaan. Ito ikalang dininay. Ito ikalang nireject. Anong dahilan? Bimaan salallahu bagyan. Ito ang dahilan, ang unang-unang dahilan bakit nila nireject ang Quran at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa bagyan. Ang ibig sabihin ng salitang bagyan actually ay unang-unang karamihan sa mga nagtatafsir ng ayah. Sabi nila dito ang ibig sabihin, hasad. Ang pinakasanhi ng hindi pagtanggap ng mga Yahud sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa dala-dala niyang Quran ay dahil sa kalang hasad sa Propeta. Dahil lagi-lagi iniisip ang mga Banu Israel, ang maangkan ni Prophet Yaqub, ang mga Banu Israel, sila ang pinakadakilang tao. Sila ay akdal na tao. Kaya nung pumili nilipat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nubuwa at ang risala sa Banu Ismail, so sila ay talagang nainggit at hindi nila talaga ito matanggap. Hindi nila matanggap. Sila ay inggit na inggit sa mga Arab. Bagyan an yunasilallahu min padli. At bukod sa tinatawag nating hasad nila sa mga Banu Ismail, sa mga Arab, isa sa mga kalang bagi o nangyari sa kanila ay yung tinatawag na pagsuway at paglabag sa mga katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo-lalo ng mga naunang mga ninuno. Ganon din ito, ikalang sinusunod lahat ng mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ikalang nilalabag. Hindi nila sinusunod. Kaya minsan nakikita din natin yan, may mga Arab na kakalungkot. Sabi nga natin, mal-asid. Mga Arab na talagang alam na alam ang aya ng Quran, pero halos katulad sila ng mga Yahud na minsan, dahil sa kanilang pagiging hasad minsan sa ibang lahi na mga Muslim na minsan natututo ng din, na minsan parang mas marunong pa sa kanila, hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap dahil sa kanilang tinatawag na hasad. Katulad ni Iblis, nung siya ay utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa hasad niya kay Prophet Adam alayhi salam, so naninibabaw sa kanya tinatawag nating kiber, at napunta siya sa tinatawag nating udwan, sa pagsuway at paglabag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sabi nito, an yunasilallahu min padli. So ibig sabihin, hasad sila sa pinadala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Quran, samantalang ang pagdating ng anumang uri na aklat o revelation at pagtanggap ng propeta, ito ay isa sa tinatawag nating karangalan o padel na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga human being.
At kung sino man ang pagkalooban ng tinatawag natin ng revelation, sino man ang pinarangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng revelation, katulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling propeta, ito ay ang pinakadakilang karangalan, ang kaalaman tungkol sa nubuwa. Sabi nga ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah dito sa kanyang tafsir, sabi niya, ang tinutukoy dito ang kadakilaan o karangalan na pinagkaloob sa mga taong ilm, kaalaman. Halimbawa, mga propeta, wala silang kaalam-alam tungkol sa din. Wala silang kaalam-alam tungkol sa akira. Wala silang kaalam-alam tungkol sa tamang panuntunan ng buhay. Pero nang dumanggap sila ng revelation, ipinagkaloob sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pambihirang kaalaman, dakilang kaalaman na binibigay lamang sa mga piling-piling tao. Kaya ang risala o ang Quran at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito tinatawag natin pambihirang ilm na binigay sa mga Muslim. Kaalaman. Ya ang tinatawag natin kadakilaan o napakataas ng katayuan ng ilm sa Islam o kaalaman o karunungan. Talagang isang Muslim, bigyan natin ito ng mataas na pagtingin o mataas na paggalang ang kaalaman. Huwag natin itong ihalin tulad sa anumang uri ng kaalaman. Lalong-lalo na ipahalin tulad natin ito sa kaalaman ng dunya, napakalayo. Hindi maaari na ang Quran at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihahambing natin sa anumang uri ng kaalaman dito sa dunya. Dahil ang kaalaman na magmula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay padila, ito ay napakataas ng antas. Kaya pag dinutukoy na alang Quran, hindi niya sinasabing hada o hadi, sabi niya, dalikal kitab. Dalikal kitab. Ibig sabihin, mataas ang kanyang status. Hindi sinasabing hadal kitab, hadihil kitab, hadihil kutub, sabi niya, dalikal kitab. O kaya sa ibang ayat, tilka, ayatul kitabul mubin. Alamay yasya min ibadi. At ang pagpili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung sino ang nais ng pagkalooban ng risala, o ng nubuwa, o ng kaalaman sa Islam, kung sino ang kanyang naisin sa kanyang mga ibad, sa kanyang mga alipin. Hindi ito, sasabihin natin, ito ay special lamang sa mga Yahud, sa mga Arab. Ang mga ulama ng mga Muslim, pagkatapos ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung ibig sabihin, lumawak ang Islam, napakaraming mga ulama na nagmula sa Russia, sa iba't ibang lugar. Sa Russia, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, karamihan sa mga ahlul hadith, karamihan sa mga ulama ng hadith galing sa parting yan, sa Russia. Iba pa galing sa Andalusia, sa parting Espanya. Napakaraming mga ulama na, sabi nga natin, kung sino ang nais pagkalooban Allah Subhanahu wa Ta'ala ng karunungan sa Quran, hindi ito pinagbabawal. Kung sino ang naisin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang alipin, ito ay kanyang ipagkakaloob. Pabao bigadabin minallahi, abao gadabin ala gadab. Sabi nga rito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pabao, ang pabao rito na ibig sabihin dito na ang rajao, ibig sabihin dito rajao, na ang mga Yahud sa Madina noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigyan sila ng pagkakataon na tanggapin ang message ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang risala. So sila ay may mga iba na talagang naghahangad, pinagkalooban sila ng mercy at ng biyaya, pero yung mga sumama pa rin at pinanindigan nila ang paniniwala nila sa kanilang mga ninuno, sabi nga nito, gadab ala gadab. Ibig sabihin, dobling pagkagalit. Doble pagkagalit. Pagkagalit doon sa unang-una sa pag-reject nila sa kanilang mga propeta noong unang panahon. Pangalawa, sa pag-reject nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, sa pagpatay nila sa mga propeta. Kaya ang pagkamuhi sa kalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay talagang hindi lamang, kaya ito inilagay sa unang sura sa Quran, na unang-unang binabasa natin, na ang mga Yahud ay talagang kinamumuhian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi nga ito, bigadabin ala gadab. At ganoon din ang mga Muslim, kung ang ating landas na tatahakin, na tayo ay magiging arrogant, meron tayong kaalaman, pero tayo ay nagmamataas, at inahamak natin yung mga taong walang kaalaman, at hindi natin sinabubuhay ang ating kaalaman,
So, tayo ay kahalintulad ng mga Yahud. Ito ay nireveal sa atin, sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at saka sa kanyang mga follower. Kaya binibigyan tayo ng balita o aral o paalala doon sa mga nangyayari sa mga Yahud na talagang bilang isang Muslim, pag-aralan ninyo ang Quran. Babanggitin sa inyo ang kwento kung ano nangyari. Bakit inalis sa kanila ang nubuwa? Bakit inalis sa kanila ang padila? Bakit pinalis sa kanila ang prophethood? Nilipat sa ibang lahi. Dahil sila ay napakatigas na mga ulo. Napakatigas na mga ulo. At babanggitin dito na Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nung dalhin pa nga ni Prophet Musa alayhi salam ang Taura, ayaw itong tanggapin. Para tanggapin, kailangan silang persahin, itaas ang bundok sa ulunan nila, mismong pinakita sa harapan nila. Sa kanilang personal na itinaas ang bundok, kapag hindi nila tinanggap ang Taura, ibabagsak sa ulo sa kanila ang bundok. So kailangan pa lang makita ang mga talagang matitibay na aya para nila ito paniwalaan. Hindi katulad ng mga Muslim, hindi natin nakita ang propeta, hindi natin nakita, pero maraming Muslim na tumanggap sa propeta nang walang anumang uri ng pag-aalinlangan. Walang anumang uri ng pag-aalinlangan sa Quran. Kaya sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, walil kafirina adabun muhin. Na ang mga kafir at ang mga kafir, para sa kafirin, sila ay makaranas ng kaparusahan na muhin. So ang salitang muhin actually, hindi ito ginagamit na Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng mga mufassirun, kapag sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, adabun muhin, ito ay talagang special lamang sa mga kafirin. Kasi halimbawa, sabi natin, may mga Muslim na parusahan dito sa dunya, mga Muslim na may napaparusahan sa akhirah, sa impyerno. Pero, sabi siya, adabun alim, adabun syadid. Pero dito, bukod sa ang mga kafir, ang mga talagang nag-reject, nireject nila, ibig sabihin, nireject nila, dininay nila, nila tinanggap ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagmalaki sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagmataas sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, anong kapalit? Muhin. Ang ibig sabihin ng muhin, sila ay hahamakin. Sila ay magiging parang inaapak-apakan sa kabilang buhay. Halimbawa, nakita natin kung ano yung katayuan ng isang taong inaapi, hinahamak ng kapwa nila tao. Ang mga Yahud, o ang mga Nasara, o ang mga Muslim na magkagaya sa kanilang landas, sa kabilang buhay, ang makakamit ng kaparusahan, hindi lamang masidhing parusahan, malupit na parusahan, masakit na kaparusahan, sila ay meron pang special na uri ng kaparusahan, muhin. Sa ibang aya, binanggit ang kisyon. Ibig sabihin sa tang kisyon, sila ay hahamakin, ibababa talaga sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang pagiging napakatigas ng kanilang ulo. Panghuling aya, sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qila lahum aminu bima ansalallahu. At kapag sinabi sa kanila, wa idha qila lahum, balik na naman sa mga Yahud, sa time ng Yahud sa Madina, ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idha qila lahum aminu. Kapag sinasabi sa kanila na kayo ay maniwala, believe, paniwalaan ninyo ang bima ansalallahu, kung ano ang pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, binabaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, nilinaw na naman uli. Hindi na naman dito hindi na naman silang binanggit dito, bima ansalala ala Muhammad. Kasi ang mga Yahud, sila talaga ay, sabi nga natin, marami silang, katulad ng, ang papansin ninyo mga aya, doon sa pagkakatay ng baka. Kapag sinabi nito, bima ansala ala Muhammad, sasabihin nila, hindi namin tatanggapin. Ang tatanggapin lang namin yung Taura na pinadala kay Musa. So sila ay marami sila laging paliwanag, excuse, para wag silang maniwala. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin dito, bilang isang tao, kapag narinig ninyo ang Quran, lahat kayo, paniwalaan ninyo ang lahat na mga aklat na dumating sa inyo. Lahat ng aklat na dumating sa inyo. Paniwalaan ninyo. Kung ano nabanggit sa Quran, halimbawa, nabanggit ang Taura, ang Sabur, ang Injil, ang suhuf ni Prophet Ibrahim, ang Injil, ang Quran, paniwalaan nyo lahat. Nu'minu, pagkatapos sabi ng mga Yahud, qalu nu'minu bima unsila alayna wa yakfuruna bima wara'a. Ano sabi nila? Nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nila, paniniwalaan namin kung ano ang pinadala sa amin. Kung ano ang pinadala sa amin. Ito lang paniniwala. Ibig sabihin talagang sila ay arrogant. Sila ay mapagmalaki. Sabi nila, paniniwalaan lamang namin kung ano ang pinadala sa amin ang Taura. Ang Taura.
Sabi ni Sheikh Saleh Al Fawzan, hafidahullah, sa kanyang paliwanag nitong aya, ito rin ay isang aral sa atin, mga Muslim, na kapag may dumating sa ating maliwanag na katuruan tungkol sa batas ng Islam, huwag tayo mag-prepare sa madhab, huwag tayo mag-prepare sa tribo, huwag tayo mag-prepare sa tao. Kailangan hawakan talaga natin ang Quran at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil yan ang mother ng propeta, ng mga sahaba, ganon din ang 4 na imam. Sabi lang, kapag merong dalil at kumukontra sa aming opinion, huwag niyo tanggapin ang aming opinion. Yan ang ibig sabihin, agreed ang lahat ng mga imam. Ngayon, may mga tao na panatik sa kanilang madhab, panatik sa kanilang tribo, panatik sa kanilang ninuno. So kaya nangyari sa atin, talagang kung pansinin natin ngayon ang mga Muslim, sasabihin natin, ito ay nakakalungkot na banggitin. Pero ito ang katotohanan na dapat natin banggitin. Maranao, minsan ayaw tanggapin ang mga Maguindanao. Tribo, Tausug, ayaw tanggapin ang mga Maranao. Maguindanao, ayaw tanggapin ang mga ano. Lalo-lalo na pag sinasabi lang balik Islam. Lalo na pag sinabi lang balik Islam. At sa totoo lang talaga, para sa akin, kung tingnan natin ang Quran at ang Sunnah, yung mga nagsasabi ng balik Islam, wala tayong dalil tungkol sa salita na yan. Ang word na balik Islam, kahit sa Arabic, wala tayong makikita. Raja'u ilal Islam. Wala. Ang mga sahaba, ridwana, sila aslamtu. Aslama. Habila, nag-Muslim, pumasok sa Muslim, nag-submit. Kaya yan ay, masasabi ko na, kaya nagkaroon ng tinatawag nating may mga katawagan sa Islam dahil kagagawan din nating mga Muslim. Meron tayo mga inimbento, mga salita minsan na sa pamagitan ng mga salita na yan, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating unang-una tribalism o grupo at pagkatapos pagbababa ng kanyang dahil yan sabi pa anong ibang mga balik Islam lang yan. Balik Islam lang yan. Sa panahon ng mga sahaba, ng mga tabiin, at 4 na imam, hanggang sa mga Arab, tingnan natin, walang word na balik Islam. Walang word na balik Islam. So kaya, mabuti pa sabihin natin, ako ay nag-Muslim, ako ay nag-convert. Totoo talaga na ang mga Muslim ay ahlul fitra, ang lahat ng tao ahlul fitra, na sila ay bumalik sa kanilang pinagmulan. Kaya lang, kung gagamitin natin yung salitang balik Islam, tayo wala tayong makikitang dalil. Wala tayong makikitang dalil. Kaya ako, hindi ko yung ginagamit. Sabi ko, Muslim. Muslim. Sasabihin ko, Muslim ako. Hindi ko sinasabing balik Islam ako, ganito ako, gano'n. Muslim. Kaya ang propeta, nung may nasalubong sila mga tao, man al-qaum, tinanong sila, sino ang mga tao na yan? Dahil madilim, nung sila ay naglalakad papuntang Hajj, sabi niya, Muslimun. Sabi nila, Muslimun. Muslimun. So ang paggamit ng mga, hindi natin pinagbabawal ang paggamit ng mga tinatawag natin para ma-recognize natin ang bawat isa na ito ay Maranao, na ito ay Tausug, ito ay gano'n. Pero minsan, ang pinakamaganda talagang gamitin natin ay Muslim. At para sa akin, mas maganda doon sa mga kapatid natin Muslim, huwag natin gamitin ang salitang balik Islam. Huwag natin gamitin ang salitang balik Islam. So kaya sabi rito ni Sheikh Saleh Al Fawzan, hafidahullah, sabi niya, bilang isang Muslim, talagang tanggapin natin ang buo na walang anumang uri ng pag-aalinlangan, na buong tasdik ang kitab ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palagi natin nababanggit, anumang nabanggit ng propeta tungkol sa mga bagay na minsan hindi kayang tanggapin ng tao, hindi kayang maunawaan ng tao. Yung sinasabi nga na ang sabi ng propeta, kapag uminom ng ihi, ganito, pag dumapo yung langaw sa inyo, minsan may maraming Muslim, sabi na, hindi nila mapaniwalaan yung ganyang bagay. Pero pag sabi nga, tasdikuhu bima akbar, na talagang paniwalaan natin, tanggapin natin ang buong katotohanan. Kung clear ang text sa ayah, tsaka sa hadith at sahih, dapat wag natin yang i-deny. Kasi delikado dahil sa Quran, sabi nga nito, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa Quran, qalu nu'minu bima unsila alaina.
Paniniwalaan lamang namin yung para sa amin, kung anong gusto namin. Itong ibig sabihin ng mga Yahud. Wayakpuruna bima wara. At hindi namin tatanggapin, hindi namin paniniwalaan ang maliban sa Quran. Ang maliban sa Taurah. Ang ibig sabihin na dito, paniniwalaan namin yung Taurah, pero ang kapag hindi siya Taurah, hindi namin paniniwalaan ang Quran at ang iba pang mga hindi namin paniniwalaan. O kung pinaniniwalaan ng ibang mga ang Injil, pero nung dumating si Prophet Isa bin Maryam, hindi nila pinaniniwalaan ang Injil. Hindi nila pinaniniwalaan ang Injil ang mga Yahud na nung panahon ni Prophet Isa bin Maryam. Kaya ang isang Muslim, sabi nga natin, wala tayong, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minun." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayo tunay na mu'min. Hindi kayo tunay na mu'min kapag hindi nyo tinanggap ang lahat ng dalang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang dinalang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima. At ibig sabihin, ang dumating sa inyo talagang tanggapin ninyo, mag-submit kayo ng buong submission na walang anumang uri ng question. Hindi nyo dapat i-question, bakit ganito? Bakit ganun? Bakit apat na mag-aasawa sa Islam? Bakit ganito? Bakit ganito? Kung ano banggit sa aya, talagang sami'na wa amanna. Sami'na, kapag ito kautusan, wa ata'na. Kapag ang ito ay tungkol sa tinatawag nating mas'ala ng iman, sabi natin sami'na wa amanna. Narinig namin, paniniwalaan namin, tasdik bil khabar. Kapag ito naman ay kautusan, sami'na wa ata'na. Narinig namin ang nabanggit sa Quran and we obey. Tatanggapin namin ito. So, sabi ng mga Yahud dito na sinabi na hindi namin wayakpuruna bima waraahu wa huwal haq. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ibig sabihin papabawalang bisa o pag-deny sa salita ng mga Yahud. Sabi dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwal haq musaddikan lima ma'ahum. Yung kanilang nire-reject, lalo-lalo ang Quran, sabi dito Allah subhanahu, wa huwal haq. Ang nire-reject nyo, haq. Ang Quran, haq. Ang Quran ay katotohanan, talagang ito ay min indillah. Ito ay magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi galing kung saan-saan. Pagkatapos, musaddikan lima ma'ahum. At pinatutuhanan, sinasang-ayunan, kung ano ang nandiyan sa Taurah, hindi siya kumukontra. Talagang pinatutuhanan niya, pinoconfirm niya kung ano nasa Taurah. Pagkatapos, sabi rito ng mga Yahud, ng Allah subhanahu wa ta'ala, cool. Pangalawang pag-reject sa kanila, sabi sa Propeta Muhammad, "Kul palima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin." So kung kayo ay nagsasabi na kayo ay naniniwala sa mga aklat sa Taurah na pinadala sa inyo, so sabi ng Allah, sabihin mo sa kanila, "Kul palima taqtuluna anbiya." Kung talaga kayo ay nagkiklaim na kayo ay believer, kung kayo ay nagkiklaim na niniwala kayo sa Taurah, niniwala kayo kay Prophet Musa alayhi salam, bakit ninyo pinatay ang mga propeta? Bakit ninyo pinatay inyong mga ninuno? Bakit ninyo pinatay? Kasi bakit ito patanong ng Allah subhanahu wa ta'ala na pag-reject ng kalang claim na sila ay believer? Kasi ang isang believer talaga, ang isang tunay na believer naniniwala sa mga propeta. Tanggap nila ang mga propeta, may paggalang sila sa mga propeta, mahal nila ang mga propeta. At ang isang believer, imposible talaga sa isang believer na gawin niya na patayin ang propeta. Pumatay nga lang isang believer, pinagbabawal na. Lalo-lalo ang propeta, ang pinakamataas na antas ng believer, ang propeta. So kaya sabi rito na subhanahu wa ta'ala, "Kul palima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin." Kung talagang tunay kayo na naniniwala, kung kayo ay nagkiklaim na tunay kayo ay believer, kung talagang kayo tunay na believer, sagutin ninyo ang tanong, bakit ninyo pinapatay ang mga propeta? Dahil ang pagpatay ng propeta, hindi yan katangian ng believer. Yan ay katangian ng kaaway ng mga believer. Katulad ng mga lumaban sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa battle ng mga musyrikin, sa Badar, gusto lang patayin ang propeta sa pamagitan ng pakikipagdigma dahil ayaw tanggapin. Kaya yan ang nature ng mga Yahud na bukod sa kanilang pagiging arrogant, pag-deny, hindi paniwala sa revelation, hindi paniwala sa propeta,
maging yung mga propeta na lang nauna, katangian ng mga Yahud. Kung ang propeta ay kaya nilang patayin, natanggap nila, naatim nilang patayin ang mga propeta, lalo-lalo na mga Muslim ngayon. Alam natin sila ang talagang leader. Ano ba, sa Palestine. Patuloy na pagpatay, magmula pa ka. Basta na sila ay may kakayahan sa isang lugar, ano ba, sa Palestine ngayon. Kita natin, pinapatay yung mga babae, yung mga bata, matatanda, walang kalaban-laban, ng mga inosenteng, kahit sa lugar. Yan ang kagagawa ng mga Yahud. Kaya hindi tayo magtataka kung ang propeta ka, hindi nila, naatim nila na patayin ang mga propeta, lalo na mga Muslim na follower ng mga propeta. So hindi tayo magtataka dahil ang lahat ng yan ay nabanggit sa Quran. Nabanggit sa Quran. Kaya pag-ingatan natin mabuti ang mga bagay na yan, ano ang dapat gawin ng mga Muslim sa ganyang mga sitwasyon o pangyayari para wag nating danasin ang dinanas ng mga tao na dumanas sa kamay ng mga propeta. So inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Do not forget, click the subscribe button and hit the bell icon. Like, comment, and share. See you next time.